Narito ang 10 paraan kung paano nga ba ma-overcome ang depression. Through prayer. Kapag di na natin alam kung ano ang gagawin sa buhay dahil sa mga pagsubok na sabay-sabay dumarating, idalangin lang natin ang lahat kay Lord dahil alam natin kailanman di tayo pinabayaan ni Lord. Mag-exercise araw-araw. Huwag palaging magmukmok sa isang sulok at palaging mag-isip ng problema. Mas maganda mag-ehersisyo araw-araw para mapangalagaan ang kalusugan at lalong-lalo na sa lahat para maalagaan ang puso. Iwasan mag-isip ng mga problema. Kung palagi na lang tayo mag-iisip ng ating mga problema, di po ito makakatulong sa atin. Mas makalala pa ito sa problema na ating hinaharap at magkakaroon din tayo ng anxiety at nervous breakdown. Magkaproblema pa tayo sa ating kalusugan. Ang mas mabuting gawin, mag-isip ng paraan para masolusyonan ang mga problemang hinaharap. Di dapat maging negatibo. Sa abot ng ating mga kaya, huwag mag-isip ng kung ano-ano pa man kung hindi man ito makatulong sa problemang hinaharap. Huwag matakot at mangamba kung ano man ang posibleng mangyari. Ang importante, maging matapang ka at harapin ang mga pagsubok sa buhay. Punuin ang isip ng mga masasayang bagay at mga masasayang memories. Instead mag-focus sa mga problema, balikan natin ang ating goals at mga magagandang pangarap sa buhay para sa sarili at para sa pamilya. At syempre, kasama si God. Alalahanin natin kung bakit patuloy pa rin tayong nangangarap at lumalaban sa hamon ng buhay. Kung nag-failed man tayo, okay lang yan. Dahil part na talaga yan sa success ang sumablay. Dahil sinusubukan tayo kung hanggang saan ang ating paniniwala na magtagumpay sa mga pangarap. Iwasan ang mga taong toxic. Huwag basta-basta i-share ang iyong mga problema, lalong-lalo na sa mga taong tingin mo hindi sila makakatulong sa iyo at mapagkatiwalaan. Instead matulungan ka nila, hihilain ka pa nila pababa at ichismis. Mas lumaki pa ang iyong problema dahil makahanap ka pa ng kaaway at kaalitan. Makipagkwentuhan sa pamilya at sa mga mabubuting kaibigan. Sa panahon ng kagipitan, ang tangi mo lang talaga maaasahan at masandalan ay ang iyong pamilya at mabubuting kaibigan. Pero sa panahon ng kagipitan, diyan mo lang talaga malalaman kung sino ang tunay mong kaibigan. Mas mabuti, kunti lang ang ating tatawaging kaibigan dahil alam mong totoo sila sa iyo at maasahan or masandalan mo sa kagipitan. Makipagkwentuhan tayo sa kanila at hihingi ng payo kung ano ang kailangan at tamang gawin. Iwasan ang mga bagay na magdudulot sa iyong depresyon. Kapag nasa stage pa tayo kung saan bago pa lang nagsimula ang ating mga problema na harapin, iwasan na muna natin ang mga bagay na nagdudulot ng depresyon. Ito ang mga halimbawa. Kapag bago pa lang kayo naghiwalay sa iyong jowa, iwasan mong stalk ang kanyang social media para di mo na makita ang mukha niya, para maiwasan mong maalala ang pinagsamahan niyo. At malimutan mo sandali ang sakit kung paano kanya niloko at iwanan. Sa pamilya naman, kung may alitan man kayo sa iyong pamilya, mas mabuting umiwas muna at huwag nang makipagtalo. Kung bumagsak man ang iyong negosyo at napundar mo, mas mabuting huwag mo munang tingnan ang mga bagay na nagpapaalala sa iyo about sa mga napundar mo. Isipin mo lang na di pa huli ang lahat para sumubok ulit ng panibagong negosyo. Huwag mawala ng pag-asa hanggat hindi pa nagtatagumpay. Patawarin ang sarili kapag may nagawang wrong decisions at wrong choices. Piliing patawarin ang sarili kung nakagawa man tayo ng mga maling decision sa buhay dahil normal lang po ang magkakamali sa buhay.
Huwag nang i-blame ang sarili kapag di nagtagumpay sa mga plano sa buhay. Ang importante, natuto na tayo sa ating pagkakamali at marami tayong natutunang aral sa buhay. Let God handle everything. Ibigay na natin kay Lord ang burdens natin kapag masyado nang mabigat at parang di na natin kaya i-handle. Ipaubayan na natin kay Lord dahil masyado talaga tayong mahina kung walang strength or ang tulong ni God. Dahil ayon sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.